Hello, Karawelans Mabuhay. This is Gazel Ortega again, and welcome back to my YouTube channel. And ladies and gentlemen, my special guest for today's video, Mama Sam Brusas. Kamusta, Mama Sam? Hello, hello, hello. Magandang gabi po or umaga sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, okay ako, Gazel. Ikaw ba, Gazel? Kamusta ka? Okay naman. Ano siya? Hindi ko alam kung happiness or basta over happy, Overwhelmed. contented. O, di ba? Overwhelmed ako sa mga nangyayari sa buhay ko. May mga konting mga pumapasok na mga stress pero nakakaya ng dahil masaya ako ng bonggang-bongga. Ano naman yung ritual mo, Mama Sam? Kasi nga bakasyon mo ngayon, anong mga ritual mo pagising hanggang sa matapos? Vlog lang ba? Okay. Bukod sa So vlog. ngayon, syempre mas magaang yung trabaho kasi syempre hindi ka pupunta ng school, hindi ka na-stress na, naku, kailangan ko gumising ng 5 o'clock, 5:30. Ay, naku, kailangan maligo na ako. Kailangan flag ceremony na. Tapos yung, alam mo yun, yung bawat oras, stress ka kasi ang dami mong hinahabol. Tapos pag uwi mo, hindi yung pahinga. Ay, naku, kailangan makapag-vlog na ako. Kailangan makagawa ako ng 3 vlog. Ganon. Ngayon kasi syempre, vlogging lang yung ginagawa ko. So, tapos na siya lahat ng mga 8 p.m. And then, syempre, sobrang tulog-tulog lang ako. So, ayun. So, napakasarap matulog. Ang haba ng Ay, tulog ko. yun So, yung gusto ko. nakakapagpahinga yung utak ko. Sabi nga ng watch ko, yung mental health ko daw ay good. So, yan. So, in fairness naman, Ay, tapos sana all? nakakatulog ako ng maigi. So, hindi ako nagmamadali, kailangan bumangon. Tapos Ayan. paggising ko, hindi, ayun, syempre, relax lang. Tapos gagawa ng vlog, tapos stop uli. Tapos lunch muna, tapos gagawa ka uli ng vlog. Tapos stop uli, i-clip content, tapos gawa ka uli ng vlog. So, mas magaang yung trabaho. Kaya lang, syempre, may Miss Grand kasi. Kaya, yun, medyo nakatutok ako ngayon doon. Pero matatapos na rin siya ngayon Saturday. After neto, wow, I feel free. Pero kasi sila Mama Jem, so pupunta dito sa Thailand. So sila naman yung pasyal-pasyal siguro kami, ganon. O di ba, ang bongga lang. Oo. Kaya sobrang fresh ko. Tapos Ay, pag sana all. tumitingin ako, Pupunta pala sila, Mama Sam. Sana yes, pupunta all. yung mga Nakakaingit friendship ko dyan naman. sa Miss Pilipinas. Rona, Mama Jem, alam niyo na, Mm. kakaloka. So yun, so syempre natutuwa ako kasi magkikita na naman kami nila Mama Jem. And then, ayun, so pag tumitingin ako ngayon sa salamin, sabi ko, oh my gosh, ang ganda ko. So yun, ganon. Tapos, hindi pa ako naliligo. Mula kaninang umaga. So yun, so nag-exercise ako kanina, Okay lang, di nag-gym ba? Kasi ako. nandyan naman. Mm. So hindi naman ako O, di lumalabas ng ba? bahay, stay at home lang ako, di ba? Ang dami ko sinabi. Yan. So ngayon, Mama Sam, yung pag-uusapan natin yung four-piece. For the Philippines kasi, siyempre, magkukuha tayo ng representative ng Pilipinas para sa Miss Universe. So, four-piece. At saka siyempre, yung brain, body, beauty, and business, four Ano B's ba to, Miss when it Grand? comes sa pageantry. Ngayon, hindi naman, kaya nga may four-piece ako eh. Kasi ang four-piece ay para sa ayuda sa mga naghihirap na Pilipino. Charot lang. Siyempre, ngayon, Mama Sam, dito sa mga girls sa Miss Universe Philippines 2024 may pinakamagandang personality. Mhm. Alam mo, sa totoo lang ako sa totoo lang, ang pagdating sa pageant, hindi po pwede dyan yung yung may attitude ka. Sa totoo lang. Pag may attitude ka, hindi ka mananalo dyan. Sabi ko nga, yung titignan ko yung mga girls ng national costume sa Miss Grand. Sa totoo lang yung titignan ko yung nat cost nila, ang bigat. Tapos yung alam mo yun, yung tipong may babae pa doon nakagano lang. Tapos lulunok siya.
Pero kung Tama. titignan mo, minsan parang nakakatawa, pero kung iisipin mo, imagine mo yung mga girls, dala-dala nila ang bigat ng national costume, hindi pa sila kumain, anong oras ba kumain tong mga to, tapos nag-show pa sila, pagkatapos hindi pa dito natapos, tapos meron pang photoshoot, may interview pa, yung parang feeling mo, ay thanks God, tapos na yung show, pero hindi pa eh. So, kailangan pa ng photoshoot na sobrang haba. Kung ikaw nga lang nakaupo, pagod ka na eh. Sila pa kaya yung nag-perform. So, respect sa kanila. So, sabi ko, hindi talaga pwede dito sa pageant yung may attitude na girl. Kasi kung may attitude ka, iinit yung ulo mo, mababatrip ka, tapos galit ka. So, tingin ko naman sa mga kandidata, bago sila pumunta sa pageant or bago sila mag-pageant, especially Miss Universe Philippines, ay ready na sila at buo na yung mindset nila. So parang feeling ko, lahat naman sila ay okay. Pero isa sa mga nakikita kong good attitude is Atisa Manalo. Yeah. Ako din na nasaksihan ko ng dalawang beses. Ay, hindi lang dalawang beses, maraming beses kung gaano siya kabuting kandidata when it comes talaga sa pakikipagsalamuha sa tao, kung paano siya makitungo sa mga fans nung Binibining Pilipinas time niya nung 2018. Hindi siya nagbago nung nakita ko siya nung 2019. Hindi pa rin nagbago kahit naging first runner-up na siya sa Miss International. That's why yung personality niya ay napakaganda. At sana wag lang yung bailahurain ng mga kung sino-sino ng kadiliman. Kasi kung ano-anong paninira nila kay Atisa Manalo hindi nila nakikilala in person talaga yung lola ninyo. Pero Mama Sam, so far, magbigay ka ng girls. Saka wait lang, Gazel. In fairness kay Atisa, kahit hanggang ngayon nandito siya lumalabas sa Miss Universe Philippines, nakikita ko na sobrang bait niya. And then, bukod dun kay Atisa, syempre nakikita ko din si Taguig na parang maganda din yung personality. Ganun din si si Alexi. Si Alexi din, nakikita ko din na parang si Alexi Brooks. Humble din yung personality. In fairness sa kanila. So, yun. Ayan. So, para kay Mama Sam, when it comes sa personality, Atisa Manalo talaga, Alexi and Taguig. Ang bonggang-bongga. Hindi pa. Si Sambales din. Sambales. Yan, si Sambales. Nagbibigay ng magandang personality at maganda din yung kanyang eksena. Eto Mama Sam, sa pasarela, syempre, alam natin, ito yung favorite natin eh. When it comes talaga sa Miss Universe talaga, ito talaga yung kailangan magaling ang pasarela, kailangan universe ang pasarela. Sa lahat ng nakikita mo dito sa mga girls, sino yung kakabog sa'yo when it comes sa pasarela? To be honest, I'm looking, dyan napanood natin kahapon yung event nila, yung runway. So dito, nakita mo yung pasarela ng mga girls. So far, hindi ko to pwedeng maging hindi ko siya pwedeng maging basihan na, ay, ang ganda ng pasarela na ito. Ay, ito, pang Miss. Kasi sa totoo lang, sa nakita ko kahapon, wala akong nakita sa kanila na masasabi mo, pang Miss Universe yung pasarela. Correct. So, Tama. naghihintay pa ako ng another event nila na mai-package nila yung pasarela nila para makita talaga natin yung mga pitik, yung mga Kasi sa nakita natin yesterday, at sana hindi naka-long dress. Oo, sa mga at sana nakita hindi natin kagabi. Totoo. Sa mga nakita natin kagabi, hindi naman natin nakita talaga yung mga galawan nila ng maayos. Dahil sa maliit yung stage, makipot yung ginagalawan. So, I hope na maipakita nila yan sa atin sa mga susunod na event nila. And then, ayun yung abangan natin. Kasi sa ngayon, hindi ako makapagbigay sa inyo sino ba yung best pasarela, sino ba yung magaling kumabog. Kasi halos lahat naman yung nakita natin kahapon. Parang ang question ko sa sarili ko, eto na ba yung pang Miss Universe na galawan? So, wala akong nakita. Tama. May mga ilan ka lang na parang nagustuhan mo, plakado yung galawan, katulad ni Cyril Payumo, nakita mo na plakado din yung galawan niya, and then Victoria Velasquez. Pero kasi parang, parang pang Miss Universe talaga, parang wala ako nakita. Wala pa talaga. Di ba? Kailangan talaga nila ng training pa more ng bonggang-bongga. Lakbasan na natin yung pasarela kasi wala naman si Mama Sang nakita dyan. Palagay mo,
Saka hindi lang training. training, Jaisel. Palagay Ang mo, bukod problema doon, kasi, kasi may wait mga... lang, Jaisel. Ang problema kasi, sorry ang problema kasi sa mga girls natin, ito yung problema hindi tayo kasi yung mga girls natin audition. Yung mga girls natin na iba galing sa probinsya talaga, parang hindi ko alam kung may experience ba talaga sila sa pageant or wala, or maliit na pageant yung sinabihan nila sa probinsya tapos nanalo Miss Universe Philippines. Parang hindi mo kasi makuha doon yung parang swak na oy, ito pang Miss Universe to. Ang hirap kasi mga bago yung mga girls. Tapos may mga dati naman taga Binibining Pilipinas, ayun, sila yung nakikita mo na maayos-ayos yung pasarela nila. Pero hindi mo masabi na pang Miss Universe. Pang Miss Universe. Yes, exactly. At yun din yung nakikita ko. Kaya yung iba dyan ang nagpi-feeling pang Miss Universe na yung kandidata nila. No, wala pa talaga ako nakikita na pang Miss Universe yung pasarela nila. Ayun. So ngayon, nakikita mo naman Mama Sam, syempre, bukod sa pasarela personality, yung presensya nila, kahit wala silang ginagawa, nakaupo lang sila, nakatayo lang sila, sino para sa iyo yung malakas lang ang presensya when it comes sa dating nila sa stage? Presence. Stage presence. Siyempre, hindi na dyan mawawala si Atisa Manalo kasi kung presensya din naman ang pag-uusapan, doon nga kahapon sa runway show nila, nakita naman natin na hindi naman kumabog si Atisa pero ramdam mo na, yung beauty niya, yung presensya niya nandoon. Yes. Diba? So, ganun din si Cyril Payumo, si Baguio, si Taguig, si Cainta. So, marami pagdating sa mga ganyan. Yung tipong parang hindi naman sila gumagalaw pero ramdam mo na lumalaban. At isa na rin dyan, syempre, si Alexi Brooks, nandiyan din, syempre, isa pa, nandiyan din si Laguna. So, sila yung mga nakikita mo na talaga, swak na swak. Yung presence. Diba? Iba kasi yung presence, Mama Sam, para sa akin kasi, hindi yun, ano ba yun? Yung hindi yun natitrain. Yung wala ka palang ginagawa pero may lakas na yung presensya. Pero yung yun, presensya talaga ng pinakamaganda at pinakamalakas, I think, Atisa Manalo. Ayun. Kaya, from Mama Sam, ang best in stage presence ay Atisa Manalo at saka yung mga nabanggit na kanina previously. Ngayon Mama Sam, syempre when it comes talaga sa beauty pageant, when it comes sa lahat ng mga eksena, sa lahat ng mga activities nila, makikita mo yung poise and projection ng girls. Kasi meron talagang kahit na maganda ang presensya pero walang ka-poise-poise pag kumain, walang ka-poise-poise pag maglakad, walang ka-poise-poise magsalita, walang ka-poise and projection. Sino yung nakikita mo nakikita mo talaga na may poise siya, maganda magsalita, hindi sa dating ng salita yung the way na boses niya, yung kumilos. Sino yung nakikitaan mo ng ganon? Poise and projection sa mga girls. Actually, isa din si Alexis sa mga nakikita natin na maganda yung kanyang paano siya magsalita. Maganda posture. Interview, tapos talagang, alam mo yun, very elegant, sophisticated yung dating, so yun. And then, of course, Atisa Manalo, sabi talaga nun lahat sa akin, grabe Mama Sam, pag nakita mo si Atisa Manalo sa personal, sobrang ang queenly ng dating. So, actually, nakikita mo naman, at nandiyan din syempre si Taguig din talagang isa sa maganda sa point. Isa talaga aura lang. Very poised. Hindi balahura yung galaw. Ganon. Ang sophisticated. Victoria Velasquez Vincent. Isa din niya. So, sila yung mga nakikita mo dito. Pero, hindi naman lahat. Kumbaga, parang yung iba kasi, pag tinignan mo na, parang, alam mo yun, yung ang likot-likot nilang magsalita, ang likot-likot nilang doon tayo sa kung sino yung mas elegante talaga. Yung nakaka-beauty queen yung posture. Yung nakaka-beauty queen talaga, yung galawan. Hindi kasi yun sa hindi rin kasi ako naniniwala doon sa kung gaano ka kagaling magsalita. Paano naman yung tone ng voice mo? Kung may poise and projection ba yung voice mo? May ganun kasi, merong bisaklat magsalita kahit na magaling mag-English. Nakakaloka. Kaya minsan, yung poise and projection, siguro, natitrain siya, pero mas more on innate, na nasa'yo yun nasa pagkatao mo yun. Pero natitrain siya somehow,
pero mahirap siya i-train. Pero sa pagkatao mo, at yun dapat yung, para sa akin yung mga 4 Ps na meron ang Miss Philippines. Ang personality, ang good personality, ang good pasarela, ang good na stage presence, and poise and projection. Equivalent to Miss Philippines talaga. So, eto Totoo. naman yung 4 Bs na sinasabi nila na ito ang kailangan ng mga beauty pageant girls, kailangan meron silang ganito, pero kailangan perfect, may ganito silang 4 Bs na to. Brain. Sinong nakikita mo dito na ang bongga-bongga, ang tali-talino? Brain, brain, brain. Kumbaga, pag sinasabing brain, sino yung naiisip mo? Sa kanila, si Taguig. Nag-isip. Maganda yung kasi, ano, no? siya, Maganda yung ano ng utak. perfect siya, body, beauty, and brain. Ganon talaga si Taguig. Pag inano mo talaga si Taguig. Aside Sobra. from Taguig, sino yung brain niya na? Si Alexi, di ba makuda siya? Si Yeah. Kainta, makuda din si Yeah, Kainta. isa din yan. Isa din siya sa mga Ayan. Si BBV, what do you think kay Victoria BBV? Velasquez Vincent, isa pa rin yan. Medyo makuda. Ayun. When it Victoria comes talaga Velasquez Vincent. sa brain, Actually, talagang Atisa kaya Manalo, niyang iparbardagulan. maganda din magsalita si Atisa Manalo. Maaaring nararamdaman mo hindi siya katulad ni Victoria Velasquez Vincent, ni Alexi Brooks, pero hindi naman lagi namang may laman ng mga sinasabi ni Atisa Manalo. Totoo. Hindi man kasing spectacular ng sa gaya ni Taguig. Syempre si Taguig iba yung ano nun, iba yung English. Hindi man kasing spectacular o kung hindi man kasing drama ni Kainta or kasing eloquent ni Iloilo, pero hindi siya bubita. Hindi siya bubita. Saka medyo nakakatakot din talaga si Atisa Manalo. Kasi pag nagbitaw na si Atisa Manalo, remarkable din naman talaga. Saka maaari sa'yo, hindi siya, kasi iba-iba yung tao yung nakahanapan nila ng butas eh. Pero kasi pag nagsasalita si Atisa Manalo, inspiring. Hello? Hello? Nakahang na. Oo, yes, tama. Ayan. Ano pa? Nawala na si Gaysel. So, yon. So, mahina ang signal ni Gaysel. Naging 3 na kami. Wait lang. Ayan, you're back. Okay, go. Ayan. Next. Naku, ikakat ko na lang to, nakakalota. Next, after ng brain, sa palagay mo, sino ang may best body sa competition? Sexy Diyos ko body. naman, si Taguig na yung isa sa mga best of body dito. Iba siya, no? Oo. Diyos ko naman, sa haba ng mga bias niya at talagang may pa-abs pa sa ate mo at maganda. At maganda din yung katawan ni Pasig. Pasig, yan. Isa yung mga magagandang katawan. So, mukhang namumuro si Taguig sa iyo, ah. To be honest, when it comes to facial beauty, universal beauty. When it comes sa beauty, universal beauty, sino? Ang number 1 sa akin, pagdating sa beauty, it's Atisa Manalo. Ang ganda ng mukha ni Atisa Manalo. Sobra. And then, number 2, ang charming kasi ng beauty ni Taguig. Saka gusto ko din yung beauty ni Bulacan. Yes, si Bulacan na very, oh my gosh, ang ganda. Ang ganda talaga ni Bulacan. Yes, very charming. So talagang, when it comes talaga kung pang universal beauty talaga, silang tatlo. Silang tatlo ang kakabog at papasa. Yung mga nabanggit ko, no? Kasi,
So, sa akin din, sila din yung namumuro doon. Kasi titingnan ko yung iba maganda, lalo na si Kayla Carter, maganda. Kaya lang may naghahanap ka, pang Miss Universe ba 'to? Mapapagano'n ka. Talagang Ang artista kasi kakabog ba si 'to sa Miss Kayla Universe? Carter. Mhm. Artistahin yung dating, Si mga gano'n. Atisa Manalo Marami kasi silang beautiful. Mhm. oo, at mukhang hindi siya mag-aartista. Eh, di sana ako Ano, nag-artista siya noon pa. oo, at hindi talaga marunong siguro yung Atisa Manalo o artista. Kasi puwedeng-puwede, marami sigurong offer 'yan, pero hindi. Beauty queen talaga siya. Mukhang iba yung bet niya sa buhay. Ngayon Mama Sam, siyempre may brain, body, beauty, ano na 'yan, kumbaga physical aspect. When it comes sa negosyo, business, sino palagay mo ang medyo hahatakin ang mga sponsor, hahatakin ang mga advertisement, I makuha think lang ang ano, babaeng ito. Atisa. Kaya ni Atisa. Dahil dahil sa mukha. Oo, kasi perfect yung mukha niya, eh. Ang ganda ng mukha, Mm. eh. Yung bawat anggulo kasi may mga girls kasi na kapag tinignan mo sila ang ganda pero merong maling anggulo. Kahit si Taguig may Tama maling ka. anggulo siya. May anggulo siya na nakaganon, eh. Aray ko. Sige nga, Yung ano parang yung, 'pag nafe-carried away siya ano tapos yung bigla siyang tatawa tapos biglang gaganon, hindi siya maganda dun. ano yung ayaw mo sa anggulo ni Stacey Gabriel? Stacy, yung naka-pouch siya na ang laki-laki nung labi. Ayun din yung gano'n na kaloka 'no? Sa anggulo ni Tara Valencia, At ayoko ayaw na. mo? Ayoko na magsalita sa kanila. Kasi Aray ko. baka mamaya kung sino-sino pa yung mga masabi ko. Pero sa totoo lang aaminin ninyo may mga facial expression na hindi maganda yung mga kandidata ninyo. Kumbaga, kailangan talaga nila ng May tamang kandidata anggulo. diyan na parang nguya ng candy na hindi ko alam. Tapos basta kasi may mga hindi naman sila perfect lahat ha, but may mga nakikita tayong may something. Siyempre kami may nakikita din kayong nakangiwi yung bunganga, whatsoever, pero sila din, nobody's perfect nga, 'di ba? Nakakaloka. Pero si Atisa ang perfect ng mukha, mapa-sides ka papaano. Aminin naman ninyo yun, nakikita naman niyo siguro. At sa tuwing nakikita niyo si Atisa, siguro naman, ay, grabe naman kayo pag sinabi ninyo, ay naku, hindi naman siya maganda. Kayo lang ang nagsasabi nun. Ang lagi na lang nilalait kay Atisa, laging nakatingin sa kisame. Hoy, magpa-check up kayo sa doktor nang makita ninyo yung tunay na mukha ni Atisa Manalo. Baka may problema na ang mga mata ninyo. Mhm. I think so. Kasi ako nakita ko personally si Atisa. Ay naku, Ako, walang kahit budol hindi ko te. pa nakikita si Atisa sa personal, I think she's so pretty. Kasi nakikita naman natin sa video, Diyos ko, ang ganda ng mata, ang ganda ng smile, ang ganda ng ngipin, ang ganda ng lahat. Mapatagilid, Mm. maganda. So pag nasabi ko pa, Mm. hindi naman siya maganda, ate, pa-check up kaya kayo. Pero Itataya ko kasi yung syempre liig ko, mas iba-iba naman maganda yung siya kay mata natin, hindi ko naman sila ma-blame. Kasi iba-iba naman yung nila sa ganda, di ba? Pero itataya ko talaga yung liig ko, mas maganda talaga si Atisa kay Catriona sa personal. I think so. Mas maganda talaga sa mata ko ha, maganda talaga si Atisa sa personal kaysa kay Maganda Catriona. maganda si Kasi nakita Atisa ko Manalo. silang ano, Pag nakita yan ni Hello Universe, bibilib si Hello Universe. ang ganda ng mukha nakakaloka. Ayan, napag-usapan na natin yung 4Bs at saka 4Ps. So sa palagay mo Mama Sam, sa 4Bs and 4Ps na 'to, sino ang nag-iisang babaeng puwedeng ipadala sa Miss Universe? Diyos ko, Sa ngayon. Wag mo na. tinatanong mo pa ako. Siyempre Atisa Manalo pa din. Si Atisa Manalo pa rin naman yung nakikita ko. Kahit naman malamya yung pasarela niya kahapon, si Atisa pa din talaga. Kasi siya yung may mukhang Diyosa na parang masasabi ko, I think magugustuhan talaga siya ni Hello. Ganon.
talagang overall talaga when it comes sa brain, body, beauty, business, personality, pasarela, presence, and poison projection, lalabas talaga na Atisa Manalo ang winner so far. Oo, So kahit far. ano pang There you ano go, ninyo guys. diyan. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagpapanood niyo sa akin. Ay short video lang to kay with Mama Sam kasi hinabol to ng bonggang-bongga. Maraming salamat Mama Sam at saka sa inyong future lives and sa mga vlogs, please invite them. So, syempre, alam naman ninyo, Mama Sam Vlog at Samsam TV at saka syempre Sam Brusas Crown. And then, of course, sa aking Facebook na Brusas Sam, pakipollow na lang din po. And then, of course, kay Gaisel Ortega. So, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, Maraming din salamat Mama Sam. Lumunok ako ng laway. Maraming salamat sa inyo at thank you so much sa lagi ninyong pagsubaybay sa kay Mama Sam, sa akin, sa mga vlogs ni Mama Sam, araw-araw, lagi-lagi, at saka sa mga pa-lives ko, araw-araw ang lagi-lagi. Walang humpay na suporta. Grabe, ginagawang radyo, ginagawang pampatawa, inspirasyon. Thank you so much sa inyo ha, sa pagmamahal niyo sa amin ni Mama Sam. Kasi mula sa umpisa hanggang sa ngayon, support na support. Sino man yung dumating na bago, sino man yung naluma, whatsoever, nandyan pa rin kayo sa amin. Maraming thank you po. so yun. So guys, syempre, manood kayo lagi ng mga video ni Gaisel at saka yung mga pa-live niya. At ganun din sa akin. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. Paalam. Bye-bye po.